buti ng Ama kay dakila niya, ang bawat handog niya kung liliripin ang bawat anak niya. Maliban ibigay ang pangunawa at mabuksan ang pangunawa, sila'y makakaunawa at makababatid sa lahat. Kaya't ibinibigay ang Espiritu Santo upang ganap makaunawa ang lahat ng tao. Subalit, ilan nga kaya ang makatutunton upang ganap na malirip ang kahulugan ng buhay na kaloob? Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kung wala sa kalooban mo ang bukal na paghahandog, mabigat, mahirap, sabi nga ng tao, sa loob. Subalit, kapag bukal sa kalooban mo, may galak, nadarama mo ang kasiyahan, nadarama mo ang kagalakan. Buhay po ba ang Diyos? Gayon din sa paghahandog ng sarili. Kapag itinalaga ng Ama ang pag-aatas sa iyo, sa pagtanggap mo at pagtalima, kung labag sa kalooban mo, hindi mo mararamdaman ang kasiyahan, hindi mo mararamdaman ang kagalakan. Mahihirapan ka, hindi mo kakayanin. Kaya't kung papaano ang paghahandog ng mga bagay, paghahandog din ng sarili para sa paglilingkod sa kapwa-tao, marapat na ang bukal na kalooban ang siyang maghari kanino man. Mula noon, ngayon at kailanman ay humihirang lamang ang Ama ng mga anak niya para magamit niya. Sa unang yugto ng mundong ito, tinig ng Amang naririnig. Ang tinig niya ay nangungusap, bagamat hindi siya hayagang nakikita. Tinig niya ay pinaririnig, sa pangungusap ay nakaririnig, ang bawat kanyang anak na kanyang ginagamit. Hanggang dumatalang takda na mga anghel ang ginamit niya para makipag-usap, magpahayag, mag-ulat ng nararapat. Mga anghel na mga nagpapasilay at nagpapadaan sa panaginip, nakikipagniig sa kanyang mga anak na tuwirang ginagamit. At sa panahon ngayon ng Espiritu, na ginamit din sa panahon ng sauna, bagamat tinig niya ay nabatid, narinig ng iba. Subalit, nandun pa rin ang patnubay ng kanyang Espiritu na hindi napaparang sa mundong ito. Mga mahal ko, sa bawat pagtalima may pag-aatas na dapat sundin, dapat tukdin ang kalooban ng Ama sa mga habilin niya. Ikaw ba ay may hinihiling at pinagwikaan ka na manalig kay gagaling? Gayon na lamang ba? Kapag tinanggap mo ang Espiritu ng Ama, kinilala mo siya, may mga panuntunan na dapat mong sundin. May mga kautusan siya na dapat mong talimahin. Sa kalooban niya na dapat mong gawin na maghari sa iyong katauhan. Inyong pakinggan ang mula sa hukom. Ang mga Israelitay muling tumalikod kay Yahweh. Kaya sila'y ipinasakop niya sa mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan.
kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay tatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Palisteo. Maliwanag ang katotohanan. Pinagbilinan niyang huwag puputulin ang buhok ng kanyang anak na isisilang. Pinagbilinan niyang huwag na siyang kakain ng mga bawal na pagkain. Mga minamahal, bakit kaya kung tatanungin ng tao, sinabing magkakaanak, ba't may mga habilin pa? Sinabing bibigyan, bakit may patakaran pa kumbaga sa tao? Subalit, dito nasusukat ng ama ang mga anak niyang tapat sa kanya, kung papaano tatalim at susunod sa kalooban niya. Mula noon, ngayon at kailanman, nagpapakilala ang ama sa mga mabubuting gawa niya. Nagpaparinig siya sa mga banal na salita niya. Subalit ilan kaya ang tuwirang kikilala sa kanyang mga adhika na pawang kay buti at kay inam? Ang salita niya ay makapangyarihan na tutupad na gaganap. Subalit, ilan kaya ang mga anak niyang pinangusapan sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, tulad ng mga anghel at tulad ng kanyang espiritu, na kung pagninilayan, paano magaganap ang lahat kung wala ngang Diyos na totoo at buhay na kumikilos sa ibabaw ng mundo? Mga minamahal ko, walang nilalayo ng Ama na anumang makasasama sa bawat anak niya. Walang inaadhika siyang ikapahahamak o ikapahahabak ng kaluluwa at katawan, makapagpapahamak sa bawat anak niya. Subalit ilan kaya ang tatalim at gugusto sa kanyang mga kautusan? Ilan kaya ang susunod sa kanyang kalooban? At ilan ang magtitibay na habang hinihintay ang kanyang tinuran ay nagbabata, nagsusumakit, nagsusumikap, na tumutupad na may katapatan at may katotohanan? Ilan kaya ang paghaharian niya sa panahon ng Espiritu na hindi siya maririnig na mangungusap sa harapan ng madla, na hindi siya makikitang bababa para magsalita? Ilan, mga mahal ko, sa oras na ito ang makadarama sa panawagan at pananambitan ng Ama na lahat ng anak niya ay nais niyang ipadama ang wagas niyang pagmamahal, ang matapat niyang pagtuturan, ang mga walang pasubaling salita na kapag sinambit niya ay magaganap sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Banalang Ama, tapat siya. Sa salita niya, kapag tumanggap ang bawat anak niya, ang lito at gulong kaisipan ay mapapayapa. Ang pag-aalinlangan ay magiging katapatan, at ang kahinaan ay magiging kalakasan. Kaya't mula sa unang tipan at sa bagong tipan, kung binabaybay ng tao at totoong nakapagninilay at ang pinag-aralan ay naisa sa buhay, ilan na kaya ang naligtas sa katotohanan?
at ilan pang maliligtas sa mga naghahanap ng katotohanan. Tanging Ama lamang ang siyang nakababatid sapagkat siya ang kahatulan, Kristo'y tagapamagitan lamang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramaniyan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Sa kaganapang ito na pinakita ng Ama, patotoo lamang niya na kung nawawalay ang mga anak niya ay patuloy na nagbibigay siya ng kaparaanan para magpadamat, magpakilala at muling magbalik loob sa Kanya. Katulad nitong si Manoah na lipi ni Dan, na sinakop sila ng Pilisteo at sila ay natalo. Subalit, pinatotohanan ng Ama ang Kanyang pagmamahal. Bagamat naging sutil at palalo ang mga Israelita nang dahil sa kanilang pagtalikod sa Ama. Nandun pa rin ang Kanyang kalinga at walang malilihim sa Kanya. Kaya't batid niyang isang lipi ni Dan ay wala pang anak. Kayo, mga mahal ko, sa katotohanan, kung pagninilayan ninyo, hindi lamang anak ang alam ng Ama na wala kang anak, kundi batid niya rin kung may sakit ka, batid niya rin kung may problema ka, batid niya rin kung nahihirapan ka at nagdurusa. Kaya tulad ni Manoah, nakita niya ang kanyang kawalang pag-asang walang anak. Subalit, sa isang iglap sa kanyang pangungusap, sa pamamagitan ng anghel, ay pinatupad niyang magkaroon ng anak. Ikaw, kayo, mga mahal ko, kulang pa ba ang mga hawak ninyo para makasadsyad kayo sa bukas nyo, sa makalawa at sa isang buwan, at sa daratal na panahon pa na hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay? Manalig at magtiwala, ang Diyos ang may buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pamamagitan ng mga pangungusap, may ginamit siya para mangusap. Pamamagitan ng mga salita, may ginamit siya para may baba sa lupa. Pamamagitan ng mga gawa, may ginamit at gagamitin siya para makagawa, makatupad sa lupa. Kaya't kung ang tao lamang ay tuwirang kikilala at tatanggap at tutupad sa kanyang mabubuting layunin at angarin, sino nga ang taong mawawalan ng pag-asa? Sapagkat maliwanag na ang nais ng Ama'y magagawa niya at ang kagustuhan niya kapag ginusto ng tao, para nang sinabi mo, katabi mo lang at kasama ang Diyos Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal ko, pagharian kayo, malubos ang ligaya, matigib ng pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Sa panahon ni Zacarias, ayon sa kanyang istorya na nilahad sa lupa, tumanda rin siya bilang saserdote na hindi nagkaanak. At katulad ng kaganapan ni Abraham, matanda na, subalit nagkaanak pa rin. Kaya dito'y napapatotohanan ng walang imposible sa Ama. Kaya't kung lahat ng kanyang mga anak ay nagtitiwala sa kanyang mahiwagang gawa't makapangyarihang salita, ano ang imposible sa iyo na di gawing posible niya? Ano ang wala sa iyo na kinakailangan mo para maging maligaya at maging masaya ka na hindi batid niya? Wala. Sapagkat mula ulo hanggang talampakan ay nasusuri kanya
Nababasa niya ang laman ng isip mo at natatarok ang damdamin mo bilang anak kang sa kanya nagmula. Kaya't sino ang sa kanya'y magtatago at maglilihim ng kanyang pandama at nararamdaman? Wala, sapagkat maging sino ka man, anak kaniya. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon. Sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga ito at nananalangin, walang ano-ano'y nakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing patuloy kong binabaybay, sa inyo ay nilalahad. Aking pinag-uugnay-ugnay, pinagtatama-tama. Pinagdadaop ko at pinaglalapat ko mga kaganapan mula sa unang panahon. Hanggang sa kasalukuyan na maibigay ang katotohanan, isang Emmanuel Mesiyas na turingan ay isilang sa sanlibutan. Nagturan, nagwika ng pawang totoo, nagsambit ng matapat, tumupad sa gawa. Subalit ilan kaya ngayon sa inyong mga naririto? Maging sa mga iba't ibang dakong nakikinig, nanonood ng gawain ito, ang mapaghaharian at magtitiwalang may Diyos na totoo, na bakit malulumbay ka tao? May kumakalingang tapat sa iyo. Kaya't kung pagninilayan nyo ang mga binabasa ko, ganang pagkatao'y di maitutugma-tugma ito. Ganang pagkatao'y walang katalinuhan, kaisipan siyang sambitin sa inyo. Kaya't maliwanag kong pinatototohanan sa inyo, noon, ngayon at kailanman, gumagamit ng tao ang Ama, at di siya mismo ang nangungusap, kundi sa pamamagitan ng kaparaanan niya, ang salita niya'y nalalahad. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Inudlot ko at pinutol ko ang binabasang istorya nyo na madapat at marapat nababatid ng lahat. Upang sa gayo'y masambit ko at maituran ko nga ito, mga pangungusap kong paglalahad sa inyo, na tuwirang pagpapakilala at pagpapatutuo ko, na di ganang pagkatao ang nangungusap sa harapan nyo, kundi bagkos katulad noon gumamit ng kapwa nyo, upang maibukang bibig at magwika ako, sa pamamagitan ng Espiritong dumadaloy sa mundo, nagpatotoong buhay at di patay